Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-22 kabanata. Ang pagsibol ng galit ni Alex. Tumakbo si Alex papunta sa lawa, nang makita niyang tumalon si Debbie, at sinundan niya sa tubig nang walang pagdadalawang isip. Mabuti na lang at magaling lumangoy si Alex kaya nahawakan agad si Debbie sa kanyang damit, at lumangoy si Alex, patungo sa dalampasigan. Anong ginagawa mo? Tanong ni Debbie, habang pumipiglas. Hayaan mo akong mamatay. Sigaw muli ni Debbie. Pilit siyang kumawala sa pagkakahawak ni Alex. Pero mahigpit ang hawak ni Alex, at ayaw niyang bitawan. Sa huli, na may maraming pagsisikap, nakuha ni Alex ang kaligtasan ni Debbie pabalik sa dalampasigan. Umupo si Debbie sa damuhan sa tabi ng lawa at nagtanong sa malungkot na boses. Bakit mo ako niligtas? Bakit hindi mo ako hinayaang mamatay? Basang-basa ang buong katawan ni Debbie. Mahigpit na nakakapit sa katawan niya ang damit niya. Binibalangkas ang kanyang maselang figure, at ginagawa siyang lubhang nakakaawa. Bakit kita niligtas? Bumuntong hininga si Alex. Hindi niya talaga maintindihan ang mga iniisip o aksyon ni Debbie. Bakit mo gusto nang mamatay? Naisip mo ba ang iyong mga magulang? Sino ang susuporta sa kanila sa hinaharap? At sinuportahan ka ng paaralan, sa napakaraming taon. At ito ang paraan ng pagganti mo sa kanila. Anong iniisip mo? Nais ni Alex na gisingin si Debbie, mula sa kanyang pagkaawa sa sarili, at bigyan siya ng dahilan para gustuhing mabuhay. Medyo nabigla si Debbie sa sinabi ni Alex. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at nagsimulang maging kalmado. Sabi mo hindi ka takot mamatay. Pero bakit wala kang lakas ng loob para mabuhay? Medyo naging malumanay ang tono ni Alex. Inangat ni Debbie ang ulo niya at tinignan si Alex gamit ang mapungay nitong mga mata. Nagninangning ang mga mata ni Debbie. Kumikirot ang puso ni Alex. Bigla niyang naramdaman na ang babaeng ito ay hindi ang uri ng tao na inaakala niya. Kung posible lang na mabuhay ang isang tao, bakit pipiliin nilang mamatay? Parang walang pag-asa si Debbie. Kung may problema ka, bakit hindi mo sabihin sa akin ang tungkol dito, baka matulungan kita. Banggit ni Alex na sinusubukang maging positibo. Nang makita niya si Alex sa pagiging sincere na titig, alam ni Debbie na talagang gusto siya nitong tulungan. Isang mainit na pakiramdam ang mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ginagawang komportable siya. Ngunit nanlamig ang pandinig ni Debbie nang maisip niya ang kanyang sitwasyon. Matutulungan mo ako, wika niya. Sabihin mo lang kung ano ito. Maniwala ka sa akin. Talagang matutulungan kita. Sagot ni Alex. Dahil si Alex ay galing sa mayamang pamilya, sigurado siyang madali niya itong matutulungan. Masaya ako, at gusto mo akong tulungan, pero kalimutan mo na. Wala kang magagawa. Ngumiti ng kaunti si Debbie. Pakiramdam niya ay napakabait nitong estranghero na nasa harapan niya. Okay. Napabuntong hininga si Alex. Nagpatuloy siya sa seryosong tono. Pero sana man lang mangako ka sa akin, na hindi ka nauulit ng paggawa ng mga maling bagay o desisyon, lalo na't ikakapahamak mo. Sige, pangako, sagot ni Debbie. Panatag na ang loob ni Alex. Hinila siya ni Alex mula sa lupa at sinabing, huwag ka nang bibili ng mamahaling pagkain sa susunod. Sa palagay ko, hindi mo talaga kaya bumili ng mamahaling pagkain. Namula ang mukha ni Debbie at bahagyang iniyuko ang ulo. Mawak siya sa kanyang damit, gamit ang dalawang kamay at nagsalita ng mahina. Sa totoo lang, karaniwan akong kumakain ng wala pang $2 sa isang araw. Akala ko ngayon na ang huling araw ko sa mundo kaya naglakas loob akong pumunta sa restaurant para sa seafood risotto. Habang nakikinig sa malumanay na boses ni Debbie, hindi napigilan ni Alex na kumirot ang kanyang puso. Bakit ka nag-order ng 2 serving? Alam kong masyadong maluho ang kumain ng halagang $40 sa isang kainan lamang. Pero para makatipid, hindi ako kumain itong nakaraang 2 araw. Kaya gutom na ako. Kaya naman nag-order ako ng 2 serving. Pahina na ng pahina ang boses ni Debbie. Naiintindihan ko, sagot ni Alex. Nakatingin ito sa maamo at mahiyain na si Debbie. Sa isip ni Alex, siya ay napaka-cute. Halika dito. Hinila ni Debbie si Alex pabalik sa bato kung saan niya iniwan ang pagkain. Ngumiti siya ng matamis kay Alex.
Pagkatapos ay binigyan niya ng isang lalagyan ng risotto. Ito, kainin mo. Mabilis na tumanggi si Alex. Hindi na kailangan. Hindi ka ba nagugutom? Sa'yo na lang. Tugon ni Alex. Makalipas ang ilang minuto, sabi ni Debbie. Ngayon ko lang napagtanto na isa lang sa mga pagkain na ito ang makakain ko, pagkatapos ay busog na ako. Narito mayroon pang isa, sa'yo na lang. Wika ni Debbie. Sige. Kinuha ni Alex ang risotto, at umupo sa bato para kumain. Umupo ka na rin. Sabi ni Alex habang kumakain. Pinagmamasdan siya ni Debbie. Sige, umupo si Debbie sa tabi niya. Napagod si Alex at medyo maraming energy ang nagamit ni Alex sa pagligtas kay Debbie, at ngayon ay gutom na siya. Mabilis ang kanyang tingin at may ilang butil ng kanin na dumikit sa kanyang mukha. Habang nag-uusap sina Alex at Debbie. Noon lamang nalaman ni Alex na nagdadasal si Debbie para sa kanyang ina sa kanilang bayan sa may hilagang silangan. Humihingi ng tawad para sa kanyang mga nagawa. Nang matapos silang kumain, naramdaman nilang dalawa na may kakaiba sa pagitan nila. Pwede ba kitang makita bukas? Napakamot ng ulo si Alex. At nagtanong na may halong pagkahiya. At gusto ko talaga siyang protektahan. Magagalit talaga ako kapag hindi ko na siya makikita. Nagulat si Debbie sa tanong ni Alex at medyo namula siya. Pinakinggan niya ang kanyang puso at tumugon. Oo naman. Kinabukasan ng tanghali, nang matapos si Alex sa kanyang klase, dumiretso siya sa Ramsey Lake. Doon, nakita niya ang isang pamilyar na figure na nakaupo sa batong katulad ng kahapon. Naglakad siya habang ang puso'y kumakabog. Narinig ni Debbie ang mga yabag niya kaya napalingon ito. Sa kanyang kamay ay isang pula at dilaw na plastic bag. Tumayo siya at binigay ang bag sa kanya sabay sabing, "Ito ay para sa iyo." Nagulat si Alex. Kinuha niya ang plastic bag sa kanya at nakita niyang naglalaman ito ng peach plum at apricot. Ang mga prutas ay nagkapira-piraso na may mga patak ng tubig sa kanila. "Binili mo ba ang mga prutas na ito, para lang sa akin?" Tanong ni Alex. "Masyadong mahal ang mga ito. Huwag ka na sana bumili nito sa susunod." Bagamat labis siyang naantig, alam ni Alex na maraming tao ang kumakain ng prutas araw-araw. Ngunit para kay Debbie, ang pagkain ng sariwang prutas ay luho. Naisip niya, "Kainin mo, masarap yan." Sagot ni Debbie. "Ang mga prutas na ito, lahat ay napapanahon ngayon. Kaya hindi ito mahal. At ito ay mga leftover. Ang mga natira, nawala ng may gusto. Ibinenta sa akin ng manager ng tindahan sa kalahating presyo lang. Nilinisan ko ito, at inalis ko ang mga masasamang piraso para sa iyo. Huwag kang mag-alala tungkol dito." Sabi ni Debbie na may pag-aalinlangan. "Paanong hindi ako mag-aalala?" Nagulat si Alex kay Debbie. "Nag-ipon siya ng pera para ibili ako ng prutas. Gayunpaman, marami siyang sariling problema sa kanyang isipan." Dinampot ni Alex ang peach at itinapat sa kanyang bibig sabay kagat. Tumalsik ang katas kung saan-saan. "Ang sarap talaga," sabi niya. "Kumuha ka rin. Napakatamis ng peach na ito." Dumampot ng peach si Alex, at binigay kay Debbie. Napatingin si Debbie kay Alex na masayang kumakain. At ngumiti ng matamis. At nilagay niya ang peach sa kanyang bibig. Sa mga araw na nagdaan, nagkikita sina Alex at Debbie sa lawa ng Ramsey, kada araw. Kumakain muna si Alex sa cafeteria. Pagkatapos ay magdadala ng pagkain, para muling kumain, kasama si Debbie. Tuwang-tuwa si Debbie at laging masaya pag nakikita si Alex. Siyempre, ang mga pagkaing dinadala ni Alex ay ang lahat ng mga pinaka-basic. Hindi pa siya handa, para malaman ni Debbie kung sino talaga siya. Isang partikular na araw, nagpabalot si Alex ng 2 serving ng sopas at gulay na pinirito, at pumunta sa Ramsey Lake. Medyo kakaiba ang araw na iyon. Wala si Debbie. Dapat nandito na siya ngayon. Sabi ni Alex sa sarili. Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Tahimik na umupo si Alex sa bato, at nag-isip. Hindi kailanman lumabas si Debbie para sa tamang pagkain. Siguradong matutuwa siya, kapag dinala ko siya, sa pinakamagagandang restaurant sa New York. Umupo si Alex sa bato, at naghintay ng 20 minuto. Pero hindi pa rin dumating si Debbie. Nang makitang lumalamig na ang pagkain, kinuha ni Alex ang phone niya, at tinawagan si Debbie. "Hello, nasaan ka?"
Tanong ni Alex. Sumagot naman si Debbie. I'm sorry Alex, hindi ako makakapunta ngayon. Nag-experiment ang klase namin sa laboratory, at hindi ako makakaalis. Sige. Tumingin si Alex sa phone niya at may naisip. Hindi makakapunta dito si Debbie, pero pwede ko naman dalahin ang pagkain sa kanya. Inayos niya ang mga pagkain, at mabilis na naglakad patungo sa laboratory building. Noong dumating siya, tinawagan niya uli si Debbie. Sinabi ni Alex sa kanya na dumating siya, at tinanong siya kung saang laboratorio siya naruroon. Dumating ka sa laboratorio. Sagot ni Debbie. Nakaalis na ako. Kumain ka na lang muna mag-isa ngayon. Huwag mo akong alalahanin. Parang pilit ang boses ni Debbie, at nang tanungin siya ni Alex kung nasaan siya. Pinatayan ni Debbie ng cellphone si Alex. May ibang pakiramdam si Alex. May tinatago ba sa akin si Debbie? Nagtataka siya, at lalo siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Tumakbo siya palabas ng laboratory, at itinapon niya ang kanyang mga dalang pagkain sa basurahan. At sinimulang hanapin si Debbie kung saan niya may isip. Ang cafeteria, ang supermarket, ang laboratorio. Tumingin siya sa kung saan, sa tingin niya ay naruroon lamang ito. Ngunit hindi niya ito mahanap at hindi niya sinasagot ang mga tawag niya. Si Alex ay naubusan ng mga pupuntahang mga lugar. Parang gulong-gulo ang puso niya. At kinakabahan. Malungkot siyang naglakad papunta sa playing field. Umupo sa damuhan. At tulala pa rin. Pinapanood ang mga taong nagjo-jogging sa paligid. Biglang nagningning ang mga mata niya, nang makita ang isang pamilyar na figura na nakaupo sa sulok ng stand. Sigurado siyang si Debbie iyon. Nabuhayan siya ng loob, at mabilis itong tumayo, at tumakbo palapit sa kanya. Debbie, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Tanong niya kay Debbie, habang papalapit sa kanya. May halong pagtatampo ang nararamdaman niya. Pero nang iangat ni Debbie ang ulo niya, nabigla si Alex. Bogbog na bogbog ang mukha ni Debbie at namamaga ang mga mata nito. Ang magandang mukha ni Debbie ay puno ng bakas ng pagpapahirap. Hanggang dito na lang po muna. Sana ay subaybayan po ninyo ang ating istorya. Maraming salamat sa pakikinig. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.